Naku po, eto na nga mga kapatid ang sinasabi natin kung bakit natin pinipilit pigilan ng China sa paggawa ng mga isla nila. Dahil eto no, artificial island ng China sa may Subi Reef ay nagmistulang base militar na daw mga tol. Alam nyo, ano yan labag yan mga tol kasunduan yan na hindi pwedeng magtayo ng mga base militar mga tol dyan sa mga artificial island na yan. At alam ng China yan mga tol, pero eto kitang-kitang lumalabag sila sa mga kasunduan. Kasi kapag pinayagan natin sila mga tol, tuloy-tuloy pagtatayo nila ng mga base militar, napapalibutan na tayo, hindi lang natin alam. Anyway, bigyan natin ng reaction tong balitang to mula rito sa News 5 Everywhere. Dito tayo mga tol mag-focus. Dito tayo dapat nakatuon. 'Di ba? Kailangan aware tayo sa mga ganitong klaseng balita. Ayan artificial island ng China sa Subi Reef mistulang base militar na. Ayan panoorin natin 'to mga kapatid mula sa News 5 Everywhere. Bago natin 'to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Sa West Philippine Sea naman, nababahala ang mga otoridad sa itinayong artificial island ng China, hindi kalayuan sa Pag-asa Island. Live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, gaano ba kalawak yung sinasabing artificial island malapit sa ating Pag-asa Island? West Philippines ito mga tol nasa loob ng ating exclusive economic zone para sa mga Pilipinong hindi nakakaalam kung ano meaning ng exclusive. Tapos nagagalit mga tol, bakit daw ganito ang gobyerno natin? Nako, ewan ko sa inyo. Julius, mistulang air and naval base na ngayon ng China ang artificial island nito sa Subi Reef na halos katapat lang ng Pag-asa Island. May malawak na runway, seaport at malalaking gusali na itinayo sa gitna ng dagat. Yung Pag-asa Island maliit lang 'di ba? Eto artificial island to mga tol, mas malawak pa ata to. Mula sa Pag-asa Island, ang pinakamalaking okupadong isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lumipad kami sakay ng eroplano ng BIFAR patungo sa Subi o Zamora Reef. Hindi pa man nakakalayo ang sinakyan naming eroplano. Dose-dose ng Chinese Maritime Militia vessels na ang unang bumungad sa amin. Makalipas ang halos 10 minuto, naaninag na namin ang Subi Reef. Ayan na. Mula sa dating kumpol ng mga bato at bahura na nakalubog sa dagat noong 2012, malaki na ang pinagbago nito mula nang simulan ng China ang reclamation noong 2014. Kumpara natin sa ating Pag-asa Island mga tol, ibang-iba yung itsura nito mga tol. Ayan tignan mo. May mga gusali na, may mga building na. 100 feet above sea level tayo at mula nga sa sinasakyan nating aircraft nitong BIFAR ay tanaw natin yung malasyudad na artificial island na itinayo ng China sa Subi o Zamora Reef. May mga nagtataasan ng gusali, runway, mga radar, mga warehouse at aircraft hangar at Grabe. mga warship ng China na nakadaong sa itinayong pantalan sa isla. Tila hindi pa rin tapos ang pagpapalawak sa isla dahil may mga namataan pa kaming construction doon. Ang mas nakababahala, halos kalapit lang mismo ng Pag-asa Island ang Subi Reef. At tignan mo naman kung gaano yan kalapit sa Palawan. Ito yung Pag-asa Island Subi Reef. Mas malapit pa nga yung Subi Reef kaysa sa Palawan ay sa Pag-asa Island mismo 'Di ba? Sa loob ng ating exclusive economic zone merong maliit na bansa island ng China. Kaya Grabe. hindi nakapagtataka na sobrang bilis nila mag-deploy ng mga barko kapag naispatan ang Philippine Coast Guard at BIFAR. Matapos nga yung ating aerial mission ay nagsagawa naman ng maritime patrol itong barko ng BIFAR sa mga Sandy Cay o sandbar malapit sa Pag-asa Island at ilang oras pa lang tayo naglalayag ay binabaan na tayo nitong rubber boat ng barko ng China Coast Guard. Yan na, sinusundan na sila sinusundan na sila Bukod sa bumuntot na Chinese rubber boat na ito, pinaalis pa ng mga tauhan niya ng aming barko. Basahin natin yung sinasabi nito mga Chekwa. Ng aming barko.
You have entered the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. O, jurisdiction, sino may sabi? Sino may sabi? Ha? Jurisdiction, People's Republic of China, yung katubigan na yan, karagatan na yan, sino may sabi? Kayo lang. Oh, yan ba sinasabi ng UNCLOS? Nakapirma din kayo doon? Ano ba sabi ng UNCLOS? Sa China daw yan? Sabi ng UNCLOS? Yan, yung tubig na yan, sabi ba ng UNCLOS? Sa China yan? O ayaw nyon tanggapin? Sabi ng international law, sabi ng arbitral ruling, ano sabi nila sa China daw yan? Sa Pilipinas yan eh. You have entered the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Titigas na mukha eh, no? Oh, tapos sumagot kayo dapat. Oh. Hey China, stop dreaming. Stop dreaming. Under the United Nations Convention on the Law of the Sea. Oh, di ba? Yan ay nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi yan sa inyo. Sa kabila nito, muling iginiit ng PCG na sa atin ang mga sandbar. Good, good. So as far as the Philippine government is concerned, we are still ensuring na mapapatulyahan natin ito. Wala pa namang katotohanan yung sinasabing the Chinese have already taken control of this Sandy case. Bukod naman sa nagkalat na militia vessels, namataan din ng BIFAR ang monster ship at survey ship ng China na umaaligid pa rin sa Escoda Shoal na pasok sa 200 nautical miles EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Di ba? Kahit elementary mga tol, maiintindihan kung iintindihin lang talaga nila. Ewan ko lang kung bakit meron tayong aanga-anga mga Pilipino na parang walang pakialam at maka-China pa sila, pro-China pa sila. Imagine nyo kung anong ginagawa ng China rito sa ating katubigan. Diba? Tayo pa yung pinapaalis, so please leave immediately. Jurisdiction daw yan ng People's Republic of China. Sino may sabi? Sila lang din eh, kasi nga inaangkin nila yan, walang basehan. Diba? Natalo nga sila sa 2016 arbitral ruling, talo nga sila dun sa dahig eh. Diba? Sa Court of Arbitration, wala nga silang laban eh. Ano ba sabi ng UNCLOS? Nakapirma sila dun ah. O, 200 nautical miles sa loob yan ng Philippine Exclusive Economic Zone. O, anong ginagawa nila dyan? Inaalam pa ng PCG kung ano ang pakay nila roon. The mere fact that this falls within our exclusive economic zone, walang karapatan ang People's Republic of China na mag-conduct ng marine scientific research dito sa Escoda Shoal. No? Napakalina, walang karapatan, 'di ba, ang China na mag-conduct ng kahit na anong activity diyan. Nagpapatuloy ang pagpapatrolya ng BIFAR sa iba't ibang features sa West Philippine Sea at naging bahagi nga ng maritime patrol natin ay yung pamamahagi ng halos 7,000 liters ng libreng diesel sa mga mangingisda Good. sa Escoda Reef. Hindi yan tinantanan ng mga nakabantay na CCG na siya namang tinapatan ng mga tauhan ng PCG. Julio, sa oras na ito ay nakarating na tayo ng Iroquois Reef na sakop naman ng Recto Bank na pinaniniwala ang mayaman sa langis at natural gas. At maging sa lugar nga na ito, kung makikita nyo sa likuran ko, ay nagkalat pa rin ang mga barko ng Chinese Maritime Militia kahit papasok ito sa ating EEZ. Good job sa ating PCG ah. Good job at hindi nyo tinantanan yan dahil yung CCG talaga patuloy ang pagpapaalis sa ating mga barko at nangangarap sila ng gising na kanila yan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.